tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang hapon po sa inyong dalawa at sa lahat ng tagapakinig ninyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang M, isang guro at proud tambalerina since 2015. High school pa lang ako, kasama ko na kayo sa bawat saya, lungkot at pag-i-emote sa kwarto. Kaya naman, sana po mabasa niyo po itong sulat ko sa podcast para mapakinggan ko ng paulit-ulit. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya. Maaga akong namulat sa hirap ng buhay kaya natuto akong dumiskarte. Nagbebenta ako ng pichi-pichi sa mga kaklase ko at tuwing bakasyon, pumupunta ako sa City Hall para maghanap ng pagkakitaan. Hindi man madali ang buhay, hindi ako nawala ng pananalig. Araw-araw kong ipinagdarasal na sana ay hindi kami pabayaan ng Diyos. Sa awa niya, nagtapos ako ng with honors noong high school. Pagdating ko sa kolehiyo, mas lalo kong nakita ang kabutihan ng Panginoon. Sunod-sunod ang biyayang dumating. Nakakuha ako ng scholarships, naging delegate sa Ayala Young Leaders Congress. Ay wow, taray. Taray to, bongga. Nahalal bilang Student Council President at nagsilbi ring bilang SK Kagawad. Pakiramdam ko noon, bawat hakbang ko may kamay na gumagabay sa akin. Pagkatapos kong graduate, nagturo ako sa senior high school. Mahal ko ang pagtuturo. Pero dumating ang panahong halos maubos ako. Ang baba kasi ng sahod pero ang bigat ng trabaho kaya unti-unti akong nababurnout. Dahil pakiramdam ko mas maraming korap kesa tapat na namumuno sa Pilipinas, kinailangan ko mang ibang bansa tulad ng napakaraming Pilipino para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Nagturo ako dito sa Thailand. Hindi ko akalaing dito pala magsisimula ng mas marami pang himala. Habang nagtuturo ako dito, naimbitahan akong umuwi sa Pilipinas bilang speaker ng isang Catholic media organization. Ang topic na binigay sa akin ay pag-asa. Napangiti pa din ako kapag naalala ko yon dahil habang nagsasalita ako tungkol sa pag-asa, hinahanda na pala ng Diyos ang panibagong pag-asa para sa akin. Sa event na yon, nakilala ko ang isa sa mga organizers. Nirekomenda ako sa isang all-expense-paid scholarship sa Germany. Ngayon, nasa final stage na ako ng selection process at ngayong September ko malalaman ang magiging resulta. Hindi pa doon nagtapos ang biyaya. Nakalipat ako sa isang prestihiyosong eskwelahan dito sa Thailand na may higit doble ang sahod, mas magagandang benepisyo at mas maayos na working environment. Kaya lang kasabay ng mga biyayang ito, dumating din ang pinakamabigat kong pagsubok. Na-diagnose ang mama ko ng stage 3 chronic kidney disease. Naguguluhan tuloy ako ngayon. Kung mananatili ako sa Thailand, sigurado ang trabaho at sapat ang kikitain ko para matustusan ang mamahaling gamot at maintenance ni mama. Pero kung pipiliin ko ang scholarship sa Germany, magbubukas man ito ng maraming oportunidad para sa akin, panibagong adjustment, panibagong bansa, at panibagong sakripisyo na naman.
Hindi ko tuloy alam kung alin sa dalawang landas ang inihahanda ng Diyos para sa akin. Parehong maganda. Parehong may dahilan. Parehong parang sagot sa panalangin. Binuksan niya siguro ang dalawang pintong ito hindi para lituhin ako, kundi para turuan akong magtiwala ng mas malalim. Habang pinagdarasal ko na malinaw kong marinig kung saan talaga ako gustong dalhin ng Diyos, nais ko po sana humingi ng payo sa inyo. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano pong pipiliin ninyo? Ang oportunidad na maaaring magbago ng buong kinabukasan? O ang pananatili sa lugar kung saan sigurado niyong maalayan o maaalalayan ang taong unang naniwala sa lahat ng pangarap niyo? Maraming salamat po sa pagpapatawa, pagpapagaan ng loob at pagbibigay ng pag-asa sa napakarami ninyong tagapakinig. Kahit malayo ako sa Pilipinas, pakiramdam ko, kasama ko pa din kayo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, M. Sawadika! Sawadika, Kapkun ka! Sawadika, Kapkun ka! Maraming salamat si Kimanggoray at Paday. Hi! Well, yan talaga yung yung mahirap kapag ka may crossroads na tinatawag. At ito din, yung kwento din ni M ang pagpapatunay na wala pong perpektong buhay. Na hindi rin forever ang lahat ng bagay. Life Kasi, is a journey correct, talaga. journey talaga siya eh. Along the way, akala mo yung pagtakbo mo maganda na yung ayos biglang na malulubak ka. Correct eh. Kasi kung mapapansin mo yung kwento niya mula sa pagkabata hanggang sa nagtatrabaho, everything smooth sailing, Yes, 'di ba? oo. Pero wala po kasing ganung buhay unfortunately, 'di ba? Kaya nga wala pong forever. If your life right now is smooth sailing, maayos, walang problema, na i-enjoy mo, namnamin mo, kasi hindi yan forever. Oo. Well, siguro, Emma, para sa akin, tingnan mo yung pattern ng buhay mo. Di ba, nung nag-umpisa kayo, medyo malubak. Dahil hirap sa buhay, nagtinda ka ng mga kung ano-ano, palitaw, etc. Nakakuha ka ng scholarship. Gumanda yung buhay mo, naging honor ka. Nagturo ka. Yeah. Nalubak ka na naman uli kasi na-burn out ka. Pumunta ka ng Thailand, gumanda na naman ang Yan. buhay mo. So, meron na namang lubak dahil nangyari nga sa Kay nanay mother. mo. So, para sa akin, ang masasabi ko lang, tanongin mo yung sarili mo, ano yung motivation? Kung itutuloy mo yan o hindi, what motivates you na para Mag-move forward. Ako para sa akin, dahil may sakit si nanay, mas malapit kasi yung Thailand eh. Tas hindi naman siya, di ba, hindi naman doble yung sahod niya. Maganda naman yung mga benefits. Probably, totoo naman, maganda din naman kapag ka Germany, ibang klase din naman yung mga opportunities na ibibigay sa'yo doon. Kaya lang kasi mas malayo. Pag dito kasi sa Thailand, medyo mas malapit siya sa Pilipinas. Medyo mas mura pati ang pamasahe. Ano't ano pa mang emergency ang mangyari, nandyan lang. Kaya nga sinasabi ko, ano bang motivation mo talaga? Pera? Lang ba? O gusto mo yung makapag-provide ka at the same time yung malapit ka anytime, pwede mo tumblingan yung nanay mo. Correct ka. Kaya ako, dahil nakikita ko naman na mukha ka naman mabuting tao at hindi puro pera lang, ako I would really go for Thailand. Thailand pa rin. Kasi, di ba, nabanggit mo naman ng Diyos. Kasi kung ibibigay talaga ng Diyos yan sa'yo, kahit anong gawin mo. Kahit anong iwas mo. Ibibigay at para sa'yo yan. Correct ka. So, sa ngayon kasi, mas kailangan ka ng nanay mo eh. Kasi ayokong dumating yung point na ang yaman-yaman mo, tapos meron kang pagsisisi sa dulo na parang nalulungkot ka kasi you can't share this with anyone. Tas syempre pag halimbawa ang isang lugar na pupuntahan ay bago, hindi ka naman basta-basta makakauwi dyan eh. 'Di ba? Yung adjustment period dyan, paano kung stage 3 pa? Na chronic kidney. Hindi po ako doktor, pero pagka nakakarinig ako ng iba't ibang mga stages, alam natin na kapag ka stage 3, kailangan na talaga ng tender loving care. Yun na. Hindi ko sinasabing mag-resign ka, hindi. Kasi kailangan pa rin paggamot si nanay, 'di ba? Pero at least ano't-ano pa man ang mangyayari, 'di ba? Malapit ka sa Pilipinas. Tama si Jeg sa tanong, what motivates you? We hope na hindi lang pera ang dahilan kung bakit ka lumalaban sa buhay. So yun yung anuhin mo sa sarili mo. Again,
halimbawa, hindi ka man matuloy ngayon kasi kung ako naniniwala ako kung para talaga binigay yun sa ni Lord, maaring ma-delay lang yan. Mhm. 'Di ba? At parang nangyari sa buhay mo yung pattern nga 'di ba? Correct. Na ilang beses ka na natisod, Nalulubak. nalulubak, pero eto maganda pa rin yung Nakakabangon. buhay mo. Eto na naman panibagong lubak to. True. You know the drill. True. Ang natutuwa pa rin ako sa'yo at actually natutuwa ako pagka may mga tao na nagiging teacher, yung pwedeng yung sa alam mo yun, madaming pwedeng maging trabaho na mas malaki yung sweldo. Kaya natutuwa ako at bigyan po natin talaga ng pagpupugay yung mga guro. Kasi Yes. hindi po talaga madali yung maging guro. Hindi naman po lahat ng eskwelahan doble ang sahod. Tama. May mga iba talagang kulang pa rin talaga. Tapos isipin mo yung stress, isipin mo yung sakit ng ulo na mga kinakaharap pang mga estudyante at mga magulang. Yes. Kasi natatandaan ko nung araw, noon, kapag ikaw ay may concern, ikaw ay parent at meron kang concern tungkol dun sa teacher, makakausap mo lang yan kapag ka report card day o kaya nag-set ka ng appointment, ganyan. Ngayon, may GC na po kasama Tama. yung teacher. So imagine mo yun kung gaano siya ka-stressful. Kaya wala lang po, siningit ko lang po kasi hindi po madali ang pagiging isang teacher. Hindi po laging maganda yung compensation sa kanila, but still, you still choose to do it para makapag-silbi sa buong mundo. 'Di ba? Kasi wala tayong lahat kung walang mga guro. And very challenging ngayon yung mga teacher kasi nga because of the AI nandyan Totoo na. yan. Correct. Mas marunong pa yung bata mas kaysa sa'yo. kinokorek ka pa ng Correct. bata kung diba? minsan. Kung paano ang pagtuturo sa panahon na pwede na sila mag-advance reading ng bonggang-bongga. Oo. Diba? So, wala lang. Isang pagpupugay sa mga teachers. Ayan. And we thank you dahil you're continuing with this passion. Ayan, O, maraming yun. salamat mga ma'am at mga sir. Wala Yes. pong mga DJs, walang mga doktor. Wala lahat. Wala lahat kung wala pong mga guro. Correct. Ayan. Salamat na marami. And to M, kapit lang, katulad na lang ng pagkapit mo all throughout these years kay Lord na naniniwala ka that He will guide you along the way, na hindi ka naman niya pababayaan. Oo. Siyempre may mga pagsubok talaga, pero alam mo na, you know the drill, Ayan. na pagka nalulubak ka, huwag mag-alala kasi may kaagapay ka, may kasama ka, at huwag mag-alala kasi hindi rin forever yan. Ayan, alam mo yung kuminsan, 'di ba, napapaisip ka na kay Lord ka na, nagkakasala ka pa rin, nakakagawa ka pa rin ng hindi maganda kasi nasa process po tayo ng sanctification na tinatawag. Pruning. Yan, Yan, oo. oo. So, lumalago din po tayo based doon sa mga kinakaharap nating mga problema. Doon yung lesson doon yung wisdom na binibigay sa atin Correct. At alam mo yan ramdam mo yan Knowing simula mo nung na bata yan. ka pa. Oo, knowing mo na yan. Kaya Andyan si siguro, Lord. kaya swerte ka nga 'di ba? Sa maraming mga bagay. So Oo. itong pagsubok na ito na partikular na dumating sa buhay mo, swerte ka kasi alam mo na yung gagawin mo. Oo. 'Di ba? Magtitiwala ka na lang din. Anyways, ako para sa akin yung decision ko, stay in Thailand kasi okay naman diyan. But nasa ano pa rin yan. Oo. Nasa sayo pa rin yan. Nasa iyo Pagdasalin mo ng maigi Correct. yan. 'Di ba? Kung madadala mo si Mami sa Germany, Na mas maganda ang Oo. medical benefits. Why Hindi not? di Diba? namin alam, 'di ba? Oo. So pagdasalan mo ng maigi na maibigay ni Lord yung tamang sign, bigyan ka ng proper na pag-iisip at pagre-reflect, 'di ba? Discernment, Ayan. yun, para magkaalaman na. Is it Thailand? Sawari ka, kapkun ka. O kaya, Pagtay na! yan, patay na sticky mango rice. Or Germany. Oo. Paano ba yung Germany? Ano ba? Hindi ko rin alam. Beringer. Volkswagen. Yan, ganon. Volkswagen. Yon, ganon. Di ba? So pray over it at naway you come up with the best decision guided by God. At Yes. pasensya ka na kung hindi lang namin to mapag-uusapan sa podcast, 'di ba? I hope nasa ano naman din to, social media, kung di Yes, mo makatch on Pwede mong radio. Pwede mo ring i-download to, i-replay. Ikaw ang bahala kung anong gagawin mo. Hindi lang talaga namin maitatawid muna sa podcast kasi po pagod po kami. Oo. Madami kami nakabonding dyan sa Tama Manuyo Uno, Las Piñas. Naubos yung mga energy na. Correct. Uy, shout out kay Carla, kay Ayan. Maricel, kay Ayan. Rap. Oo. Sino-sino pa ba yung mga nakausap natin kay, dyan? Levi. Kay Cap, Oo. ayan. Shout out po sa inyo Salamat po lahat. sa inyo. Maraming salamat po, mga At syempre, kabisya natin. shout out sa lahat ng mga teachers. Gaya nga na nabanggit kanina ni Nicole, nakakatuwa na
nakakalungkot din in a way na Totoo. isipin mo si M, 'di ba? Passion Pwedeng- niya yung magturo True. Pwedeng dito na nagamit Oo, pero dahil nga Mm-mm. kulang salat yung doon niya pa naipamalas ang kagalingan niya Sa ibang bansa. bansa. At pagdating niya doon, inimbitahan pa na maging speaker Yun dito. na nga. Diba? Diba, yun yung sad reality. Na samantalang dapat parang baliktad siya. Dito siya dapat sa Pilipinas in-enjoy ng mga estudyante. Oo. Tas dahil magaling siya, nai-invite na lang siya abroad for talks. Correct. Diba? Oo. Ito nangyari, baliktad. Ayan, so parang nakakalungkot. pag nag-shine na, saka natin kukunin. Oo, na Pinoy yan. Oo, ganyan. na homegrown sana natin to Oo, na mas maraming Pilipino sana magbe-benefit. Oo, na halimbawa, pag may nakita tayong mga teacher na deserving, gagastusan ng gobyerno, ipapadala, magsi-seminar doon Yan. sa Germany, Correct, ayan, tapos correct. babalik dito para ma-implement dito yung mga natutunan. Oo. May bahagi sa ibang mga teacher. Paano? Oo, ano nangyari? Anyari. Ay, buti na talaga mga Pilipino, napakamatiisin. Ano po kami sa mga teacher kasi ang parehong pamilya namin ni Nicole ay binuhay po ng na mga teacher. Ang nanay ko po ay teacher. Ayan, kapatid ko teacher, mga tiyahin ko, mga correct, teacher. 'di ba? Mabuhay po ang mga teacher. So, At, maraming salamat mga ma'am at sir sa inyong Tama. serbisyo. And to Teacher Emma, more power to you, more blessings, Oo. more grasya, and We'll more... pray for you, tsaka kay nanay. Yan, Oo. and more strength dahil para harapin ang problema ninyo ni Yes. nanay. Salamat! Salamat, Em. Thank you. Ayan. Paano thank you sa Thailand? Sawadika. Sawadika. Kapkun ka. Yan, Oo. kapkun ka. Ayan. Sticker eyes. Kimanggaray. Kasama mo, Diego Bandido. Pandan Libs. Charot. At Nicole Ayala. Ayan, Em. Sorry. Hindi Oo. namin naitawid sa Oo. podcast. Medyo kami. Medyo Pagod kami, Em. nararamdaman kong pagod ako. Oh, ang dami din natin kasing na-absorb ng mga kwento kanina na narinig po namin doon na may PWD na anak na itinatakbo sa may Sa nakatira ospital, sa tulay. Sa tulay. Iba-iba po kasi yung mga na-encounter namin Oh, may mga araw-araw. binasag, mga iniwan, Yan. sinaktan. Kaya yun, kaya hindi namin... Na-absorb po namin. Oo kaya parang dala-dala namin ngayon. Oo. Normally nga, pag after ng mga field campaigns natin, hindi naman ako kumakain. Oh, Nag-order talaga ako ng kanin. napakanin po si Nico. Napakanin po talaga ako nang wala sa oras. Oh, So, tapos yun. hinigo pa ng ng mga Marites friends Oo. yung yung enerhiya energy mo. ko. Pinaligiran po si Nicole ng mga Marites and friends. Shout out sa mga Marites Ayan. ng Manuyo Uno. Hello po. O siya, salamat na marami ha mga kabisyo. Enjoy the rest of your Friday, ha? Ayan. Ingat po kayo. Salamat. God bless you all. God bless. Bye. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!